King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 301. Rising Dragon Auction. Nakikita na ni Zhao Fang ang karelagan ng capital mula sa 1,000 milya ang layo. Biglang naramdaman ni Zhao Fang ang paggalaw mula sa kanyang spiritual pet bag. Meow meow. Sa wakas ay nagising ang munting pasang magnanakaw pagkatapos ng isang buwang mahimbing na tulog. Nang bumukas ang itim na mga mata nito, bakas ang kalaliman ng mga mata nito ngunit agad din itong nawala. Ang orihinal na kulay abong balahibo ng maliit na magnanakaw na pusa ay nagsimulang maging isang malabong kulay pilak. Medyo mas malaki din ang sukat nito at kahit na hindi malaki ang mga pagbabago, nalaman ng God Spiritual Eye ni Zhao Fang na ang maliit na pasang magnanakaw ay dumaan sa isang malaking pagbabago. Meow meow. Ang maliit na pasang magnanakaw ay nakatayo sa balikat ng may-ari nito habang binabaligtad nito ang dalawang tansong barya. Si Heiyun Master ay nakatingin ng may pagtataka sa gilid samantalang si Zhao Fang ay sanay na dito. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay gumawa ng ilang kilos kay Zhao Fang habang umiiling at bumuntong hininga. Ano ang sinasabi nito? Bahagyang nagulat si Heiyun Master. Sinasabi nito sa akin na huwag pumunta sa kapital dahil ang swerte ko sa sandaling ito ay hindi masyadong maganda at mahirap hulaan kung makakatagpo ako ng panganib o kapalaran. Walang magawang umiling si Zhao Fang. Ang kabisera ay isang lugar kung saan tiyak na pupuntahan niya. Higit pa rito, nabiyayaan siya sa treasury ng Watermoon. Gayunpaman, ang swerte ng isang tao ay hindi magiging ganito kaganda sa lahat ng oras. Isang pusa na marunong magkalkula ng hinaharap. Kawili-wili. Ang Six Warlock Divine Tower ay mayroon ding misteryoso, may kaalaman, at matalinong tao na marunong magkalkula ng hinaharap. Kumbaga, may kakaibang pusa rin ang taong iyon. Heiyun Master. Oh, Six Warlock Divine Tower. Gumalaw ang puso ni Zhao Fang. Matalinong tao. Kakaibang pusa. Meow meow. Nang marinig ito, kumislap ang mga mata ng munting pasang magnanakaw. Ngumisi si Zhao Fang. Magnanakaw na pusa, hindi ito isang pusa ng iyong species, tama ba? Meow meow. Galit na ikinaway ng maliit na pasang magnanakaw ang kanyang paa, na para bang sinasabi na ito ay nag-iisa sa mundo. Tumawa si Heiyun Master. Ang hitsura ng maliit na pasang magnanakaw ay lumikha ng ilang kagalakan sa mabigat na paglalakbay. Huminto si Zhao Fang sa paglilinang. Ang kanyang kalahating hakbang na True Spirit Chi ay umabot na sa 60% at maaari na niyang subukang makapasok sa True Spirit Realm. Sa totoo lang, sino mang nakarating sa kalahating hakbang na True Spirit Realm ay may kakayahang subukang makapasok sa True Spirit Realm ngunit ang tsansa ng tagumpay ay napakaliit. Ang shedding spiritual pill ay tumaas lamang ng isang maliit na 20%. Ang mas mataas na rate ng conversion ng kalahating hakbang na True Spirit Chi na mayroon ang isa, mas mataas ang kanilang mga pagkakataong magtagumpay. Kung umabot sa 70% ang rate ng conversion ng isang kalahating hakbang na True Spirit Chi, mayroon silang hindi bababa sa 50% na pagkakataon na maabot ang True Spirit Realm. Gayunpaman, kung mas mataas ang rate ng conversion, mas mabagal ang pag-unlad nito. Ito ay totoo lalo na kapag ito ay lumampas sa 50%. Ang mga pakpak ng Asher Sharp Swallow ay kumakapak at papalapit sa kabisera. Di nagtagal, kahit na ang mga normal na eksperto ay nakikita ang karelagan ng kapital at ang mga kabayo sa himpapawid ay tumaas. Nariyan ang paminsan-minsang kapansin-pansing sedan o karwahe na lumilipad sa hangin. Ang lugar na ito ay talagang karapat-dapat na maging kabisera. Hindi huminto ang mga yapak ni Zhao Fang. Mula nang dumating siya sa Canopy Great Country, nagkaroon siya ng buhol sa kanyang puso, at iyon ay upang tapusin ang misyon ng First Elder. At ngayoy palapit ng palapit ang target, nasa harap niya ito. Shua! Isang karwahe na hinihila ng 2 flying cloud horse ang biglang lumitaw mula sa harapan at nagtungo kay Zhao Fang at sa kanyang kasama. Mabilis na sinenyasan ni Heiyun Master si Zhao Fang na umikot. Ang mga taong nakasakay sa naturang mga karwahe ay hindi simpleng tao at pawang mga eksperto sa True Spirit Realm, kadalasan sila ay nasa True Mystic rank. Nang iikot na ni Zhao Fang ang Asher Sharp Swallow, isang boses ang tumunog mula sa karwahe. Zhao Fang, ayon sa balita ng aming Iron Blood Religion,
Ang Flooding Lake City Lord ay naggarantiya sa iyo lalo na sa mga lugar ng kapital. Ang pamilyang Leon ng Flooding Lake ay nakipagkasundo pa nga sa mga Imperial. Umangat ang bintana ng karwahe at tumambad ang isang matanda na nakasuot ng balabal na may kulubat na mukha. Greetings Protector. Nakilala ni Heian Master ang taong ito at agad na yumuko. Labis na nagulat si Zhao Fang, hindi niya akalain na magkakaroon din ng ilang koneksyon si Heian Master sa Iron Blood Religion. Ang nakasuot na elder sa harapan nila ay umabot na sa True Mystic rank at magiging walang kapantay sa 13 bansa. Salamat Protector sa babala. Agad na ipinakita ni Zhao Fang ang kanyang pasasalamat. Para bigyan siya ng babala, nagpadala ang Iron Blood Religion ng isang Protector na tao. Mula dito, makikita ng isa ang kanyang kahalagahan. Zhao Fang, binabalaan ka ng Deputy Patriarch na huwag pumunta sa kapital. Matalim ang tingin sa kanya ng nakadamit na matanda. Pagkasabi nito, nagsara ang bintana at lumipad ang karwahe sa mga ulap na may bilis na maihahambing sa mga eksperto sa True Human rank. Ang palitan sa pagitan nila ay tumagal lamang ng 2 hanggang 3 paghinga at nakinig man si Zhao Fang o hindi, ang balita mula sa Iron Blood Religion ay naihatid na. Naunawaan ni Zhao Fang ang intensyon ng Iron Blood Religion. Ang Iron Blood Religion at ang mga Imperial ay nasa magkabilang panig at kung si Zhao Fang ay itali ni Empress Qin, maaari siyang maging kaaway ng Iron Blood Religion. Mabilis na lumipas ang pagkagambalang ito. Ang desisyon ni Zhao Fang ay hindi nagbago. Si Empress Qin ay isang taong kailangan niyang makita. Makalipas ang 1 oras, ang kabisera ay nakita at ang napakalaking sinaunang lungsod ay may archaic aura na sumasaklaw dito. Inalis ni Zhao Fang ang Asher Sharp Swallow at pumasok sa Canopy Great Country. Sa pasukan, nakita ni Zhao Fang ang mga larawan ng kanyang sarili, isang kabataang may asol na buhok na may maliit na kulay abong pusa. Ang buhok at kaliwang mata ng kabataan ay pawang nakakaakit ng pansin. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagtago sa spiritual pet bag ng hindi sinasadya. Ang kasalukuyang hitsura ni Zhao Fang ay may asol na buhok at sinadya niyang tanggalin ang eye patch. Ang bloodline power sa kanyang katawan ay umikot at ang malabong asol na dugo ay pumasok sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Ang kontrol ni Zhao Fang sa God's spiritual eye ay naging mas mahusay at sa isang pag-iisip lamang, ang kulay ng kanyang kaliwang mata ay naging itim. Sa pamamagitan ng ilang simpleng pagbabalat kayo, si Zhao Fang ay naging isang malamig na kabataang asol ang buhok. Sa pagpasok sa kapital, ang mga gwardya ay nakatingin lamang kay Zhao Fang pagkatapos ay likas na tumingin sa portrait ngunit umiling. Ang kabataan sa larawan ay Asher ang buhok at ang kanyang kaliwang mata ay Asher, maliban kung siya ay nagsuot ng eye patch. Hindi natugunan ni Zhao Fang ang mga kinakailangang ito. Matapos maging asol ang espiritual na mata ni Zhao Fang, nagbago rin ang kanyang aura. Tulad nito, hayagang pumasok si Zhao Fang sa kapital. Ang Flooding Lake City Lord ay hindi pa rin sumusuko at kahit na ginagarantiyahan ako sa pakikipagtulungan sa mga Imperial sa kapital. Paano niya nalaman na lalabas ako sa kapital? Ang puso ni Zhao Fang ay napuno ng solemna. Matapos makapasok sa kapital, hindi gumawa ng anumang padalos-dalos na aksyon si Zhao Fang. Si Empress Qin ay napakalakas at kahit ang mga normal na True Spirit Realm expert ay mahihirapang hanapin siya. Kailangan niya munang magplano. Huminto muna sina Zhao Fang at Heian Master sa kapital at sinunod ang mungkahi ng Heian Master na ibenta ang ilan sa mga walang kwentang bagay. Bagamat kukuha ng 5% ang auctioneer, may iligtas nito si Zhao Fang ng maraming problema. Maraming makapangyarihang auctioneer sa kapital at isa sa mga pinakakilala ay ang napakahiwagang Rising Dragon Auction. Tila, pinalawak sila sa buong kontinente. Maaari kang magmahinga at huminahon. Ang Rising Dragon Auction ay walang koneksyon sa Imperial o sa 4 na pamilya. Malamang, ang kanilang punong tanggapan ay nasa gitnang kontinente. Heian Master. Mabuti yan. Hinayaan ni Zhao Fang si Heian Master na pangasiwaan ito. Wala siyang interes sa auction. Ang Heian Master ay may ilang koneksyon sa kapital at sa lalong madaling panahon nakahanap ng ilang pagpipilian para kay Zhao Fang. Ang Rising Dragon Auction ay nangyayari 1 beses sa 1 buwan at ang susunod ay sa 3 araw. Gusto mo bang pumunta?
Malamang na mayroong maraming mga item sa spiritual grade at kabilang dito ang Scarlet Moon incomplete na mga mapa, Heaven's Legacy script na lahat ay may mataas na collective value. Maging ang ilan sa mga upper echelon mula sa Imperial ay lalahok. Puno ng pananabik ang tono ni Heian Master. Hindi interesado. Teka, Scarlet Moon incomplete maps. Mga script ng Heaven's Legacy. Upper echelons mula sa Imperials na kalahok. Sa wakas ay naantig si Zhao Fang. Mayroon siyang isa sa mga hindi kumpletong mapa ng Scarlet Moon mula sa Scarlet Moon Cave, isang bagay na nakuha niya mula sa Blood Corpse Protector. Para sa script ng Heaven's Legacy, nakakuha siya ng isa mula sa pirata ng Water Moon. Hihihi, tiyak na magkakaroon ng ilang mahahalagang figure. Imperial, 3 sekta, 4 na pamilya. Bawat isa sa kanila ay magpapadala ng mga tao at maaaring personal na lumahok si Empress Qin. Sana makakuha ako ng mga sinaunang script sa pagkakataong ito. Ang ilan sa 4 inheritance item ay mahusay para sa pagsasaliksik. Lalong nasasabik si Heian Master habang nagsasalita siya. Ang Rising Dragon auction na ito ay talagang malaki ang sukat at ang pinakasikat sa loob ng 100 taon. Meow meow. Nang marinig ito, ang munting pas ang magnanakaw ay tuwang-tuwang tumalon palabas mula sa spiritual pet bag. Isa itong kuripot na halatang maaakit sa isang auction. Bumalik ka sa loob. Inabot ni Zhao Fang at hinawakan ang maliit na pas ang magnanakaw bago ito ibinalik sa spiritual pet bag. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Fang at ang maliit na pas ang magnanakaw ang larawan sa mga warrant. Hindi nagtagal, nakakita si Zhao Fang ng isang kabataang may kinuhang pusa. Paano kung pupunta tayo? Nagpasya si Zhao Fang. Ang auction na ito ay nagtipon ng mga puwersa sa buong Canopy Great Country at maaaring lumitaw si Empress Qin. Mayroon ding Heaven Legacy scripts at Scarlet Moon na hindi kumpletong mga mapa ng mga antik na kinaiinteresan ni Zhao Fang. Ang auction ay gaganapin pagkalipas ng 3 araw, kaya kailangan ni Zhao Fang na maghanda. Simple lang, kailangan ni Zhao Fang na mag-ipon ng mas maraming pilak. Kaya kahit na lumitaw ang mga kagiliw-giliw na item, kayang-kaya ito ni Zhao Fang. Kahit na ang espiritual na mata ng kanyang Diyos ay hindi nagninangas at kumikinang na ginto, puno pa rin ito ng katalinuhan at kaalaman. Sa susunod na 2 araw, ibinenta ni Zhao Fang ang mga materyales, tableta, at mga sandata na hindi gaanong nagagamit sa kanya sa maraming dami, nag-iwan lamang ng ilang mga bagay na maaaring magamit sa hinaharap. Matapos silang alisin, ang interspatial bracelet ni Zhao Fang ay napuno ng primal crystal na mga bato. Bumili din siya ng 2 pang interspatial ring na kasing laki ng garahe ang bawat isa. Sa puntong ito, si Zhao Fang ay napakayaman at ibinigay ang ilan sa mga item mula sa Watermoon Pirates sa Rising Dragon Auction para ibenta. Ang punong himpilan ng Rising Dragon Auctioneer ay nasa gitnang kontinente at sila ay isang neutral na puwersa na hindi nagpahayag ng mga pagkakakilanlan ng nagbebenta. Sa makatuwid, ito ay isang napakagandang lugar upang mapupuksa ang ilang mga bagay. King of Gods, Kabanata 302. Auction, 1. Makalipas ang 3 araw. Sa isang elegante at tahimik na lugar kung saan nagsalubong ang ilog at kakahuyan. Ang Rising Dragon Auction ay hindi ginanap sa inaasahang maraming tao at maingay na lugar. Sa halip, ang lugar na ito ay mas tahimik pa kaysa sa mga normal na auction. Kung ang isa ay minamaliit ang Rising Dragon Auction, sila ay lubos na magkakamali. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng maliit na bilang ng mga tao ay dahil ang Rising Dragon Auction ay napakataas ng klase at ang entrance fee lamang ay 2,000 mababang grado na Primal Crystal Stones, pareho ng 200,000 substandard na Primal Crystal Stone sa Cloud Area. Higit pa rito, ang mga bagay dito ay madaling nagsimula sa 10,000 Primal Crystal Stones. Ang mga normal na eksperto sa Ascended Realm ay maaari lamang tumingin sa paligid. Gayunpaman, ang sitwasyon sa pagkakataong ito ay naiiba sa karaniwan. Marami sa mga produkto dito ay nasa tuktok ng kontinente. Ang mga lumilipad na kabayo ay walang tigil na lumilipad sa itaas ng kakahuyan at lawa. Ang mga taong dumadalo sa Rising Dragon Auction sa pagkakataong ito ay ilang beses sa karaniwan. May mga sirang piraso ng Earth Grade item, Demon Slaughtering Blade, Heaven's Legacy scripts,
7 Sword Incomplete Manual at iba pang high-class na item. Maging ang mga nasa True Lord rank ay darating. Mga sirang piraso ng Earth Grade item. Sinasabi ng alamat na 10,000 taon na ang nakalilipas ay lumitaw ang isang sandata ng Earth Grade at dinurog ang isang buong capital ng Lord Country at pinatag. Pagkatapos noon, ang mga Lord Countries ay isa lamang alamat. Nag-usap ang mga taong pumapasok sa auction. Ang mga sandata ay karaniwang nahahati sa ilang mga grado. Mortal, Espiritual, Earth, Sky. Sa kasalukuyan, kahit ang mga item sa spiritual grade ay bihira at halos wala na sa mga lugar na hindi gaanong tao. Tulad ng para sa Earth grade item at Sky grade item, ang mga ito ay halos wala at mga item ng mga alamat. Kahit na ang Scarlet Moon Demonic Religion ay walang kompletong Earth grade weapon. Isinasantabi ang mga sandata ng Earth grade, ang mga piklang na item ng spiritual grade ay mababa ang bilang sa Canopy Great Country. Kahit na mayroon sila ay mga bagay na humawak sa kuta. Sa isang tiyak na punto ng panahon, lumipad ang isang Asher Sharp Swallow na may dalang asol na buhok na kabataan at maikling elder. Dahil sa katotohanang siya ay kasalukuyang hinahanap, si Zhao Feng ay nagpanggap na may luma at malamig na aura at hindi nagsuot ng kanyang eye patch. Sa kanyang kasalukuyang kontrol sa God's Spiritual Eye, maaari niyang baguhin ang kulay ng kanyang kaliwang mata sa kalahating araw ngunit mawawala ang halos lahat ng kapangyarihan nito habang ginagawa niya iyon. Talagang may mga basag na piraso ng isang Earth grade weapon. Si Zhao Feng ay hindi nang ahas na paniwalaan ito. Hindi lang mga sirang piraso ng Earth grade item. Tila, mayroong isang malalim na 7 Sword Incomplete Manual na nagmula sa isa sa 4 na mahusay na pamana. Ang 7 item inheritance at ang kapangyarihan nito ay sinasabing malapit sa isang kasanayang nireranggo sa Earth. Tila, mayroon ding mga item mula sa iba pang 4 na mahusay naman ngunit ang mga nilalaman ng mga ito ay hinilihim. Puno ng pananabik ang mukha ni Heian Master at umabot na sa matinding antas. Nandito man sila para tumingin lang sa paligid, sulit na pumunta at dumalo sa isang auction sa antas na ito. Ang mahinahong puso ni Zhao Feng ay hindi maiwasang makaramdam ng kaunting kirot. Ang munting pas ang magnanakaw sa kanyang spiritual pet bag ay sumayaw at kung hindi dahil kay Zhao Feng, lalabas na sana ito at tumalon. Napakaraming tao ang dumalo sa auction na ito at mayroon lamang 1,000 mga puwang. Ang entrance fee ay itinaas sa 5,000 primal crystal stones. Mayroong ilang mga tao sa pasukan na ang cultivation ay umabot sa True Spirit Realm na isa sa kanila ay umabot pa sa True Mystic rank. Ang dahilan para itaas ang entrance fee ay upang limitahan ang bilang ng mga kalahok. Ang antas ng Rising Dragon Auction ay napakataas at hindi gaanong ordinaryong tao ang dumating. Napakaraming tao ang narito sa pagkakataong ito at maaari lamang nilang gamitin ang ganoong paraan upang paalisan ang mga gustong tumingin sa paligid. Ang 5,000 primal crystal stones ay hindi isang maliit na halaga. Nagkakahalaga ito ng 500,000 substandard na primal crystal stones na magiging napakalaking halaga sa 13 bansa. Heian Master, sa ganitong paraan. Isang ngiti ang ipinakita ng isa sa mga attendant at pinapasok sina Zhao Feng at Heian Master sa loob. Si Heian Master ay may isang esteemed guest card na nagpapahintulot sa kanya na makapasok sa esteemed guest stand. Matataas ang kinatatayuan ng esteemed guest at kung payag ang mga bisita, magagawa nila ito upang hindi makita ng mga nasa labas ang iyong hitsura. Kung ito ay sa mga ordinaryong panahon, makakatanggap kayong dalawa ng kahit man lang 4-star o mas mataas na esteemed guest stand ngunit dahil iba ang sitwasyon sa pagkakataong ito, makapasok ka lang sa 3-star stand. Sabi ng katulong. Pagkatapos noon, si Zhao Feng at Heian Master ay agad na inayos na pumasok sa isang esteemed guest stand na kasya ang 1,000 tao sa loob. Limitado ang bilang ng esteemed guest stand at kung mas mataas ang bituin, mas mababa ang bilang. Mayroong ilang 12 ng 3-star stand at 12 ng 4-star stand lamang habang mayroon lamang 4 na 5-star stand. Ito ay tulad ng kung paano inayos ang mga lumang paksayon. Ang mas mataas na sila ay sinadya na sila ay mas mataas sa gintong tore. Ang 3 stars, hindi masama. ika-50 ang numero ang stand namin. Bahagyang ngumiti si Heian Master at tumingin sa labas. Dahil pinili ni Zhao Feng na magtago,
mayroong isang transparent na salamin sa paligid na nagpapahintulot sa mga nasa loob na makakita sa labas ngunit ang mga nasa labas ay hindi makakita sa loob. Habang lumilipas ang panahon, mas lalong napuno ang auction. Higit sa kalahati ng esteemed guest stand ang piniling itago ang kanilang mga sarili, ngunit mayroon ding mga high-key at hinayaan ang mga nasa labas na makita sila, na parang may tagumpay sila. Ang apat na malalaking pamilya, Liu, Yun, Bi, Tian. Nandito silang lahat kasama ang head ng pamilyang Liu at Tian. Hihihi. Nabalitaan ko na kahit ang mga imperial ay narito sa stand 3. Dahil sa hitsura ng mga sirang Earth-grade item, kahit isang tao sa pagitan ni Empress Qin at ng Emperor ang darating. Ika-4 na numero ay ang Iron Blood Religion ngunit sino ang nasa number 1 at pangalawa? Nagsimula ng mag-usap ang mga tao bago pa man magsimula ang auction. Mayroon lamang 4 na 5-star stand at ang mga Imperial pati na rin ang Iron Blood Religion ay nakakuha ng ika-3 at ika-4 na numero. Sa pagkakataong ito, dumating ang mga pangunahing tauhan ng bawat puwersa. Nilaybot ng mga mata ni Zhao Feng ang bukas na kinatatayuan ng esteemed guest. Ang bilang ng mga nasa True Spirit Realm ay umabot sa halos 100 ngunit ang bilang ng mga True Lord rank expert ay mabibilang sa isang kamay. Pagkatapos ng 1 oras, opisyal na nagsimula ang auction. Ang entablado ay hugis kalahating bilog at isang plain robe elder sa True Mystic rank na may 2 True Human rank beauties ang nakatayo sa gilid. Ubo-ubo. Ang unang item ng auction ay opisyal na ihahayag. Kalmado ang mukha ng nakadamit na matanda at tila napakabait ng boses. Ang isa sa mga dilag sa True Human rank ay naglabas ng malamig na bato ng yelo na nagmumula sa isang nakakatakot na lamig. Ang mga naglalamig na batong yelo ay nagbigay ng lamig sa buong taon at karaniwang nagkakahalaga ng humigit kumulang 10,000 primal crystal stones. Gayunpaman, sa ngayon, hindi ang mismong bato ang ibinebenta nila kundi isang maliit na bote ng likido sa loob ng naglalamig na batong yelo. Ito ang Ice Essence Spiritual Fluid na nagmula sa isa sa 4 na dakilang pamana, ang Mystic Ice Inheritance. Ang likidong ito ay maaaring magbigay daan sa isang normal na tao na madaling maabot ang Ascended Realm. Ang pinakamagandang bahagi nito ay ang pagpapahintulot sa isang taong walang espiritual na katawan na magkaroon ng espiritual na katawan. Nagpakilala ang matanda. Ice Essence Spiritual Fluid na nagmula sa Mystic Ice Inheritance. Isang alon ng talakayan ang tumaas mula sa ibaba. Alam ng lahat na kahit na ang populasyon ng kontinente ay binibilang ng daan-daang milyon, ang mga may espiritual na katawan ay napakabihirang. Halimbawa, si Zhao Linlong mula sa pamilya Zhao. Siya ang top genius noon pero sa mundo ng clans, siya ay basura, mortal tier body lang ang meron siya. Tanging ang mga may espiritual na tier na katawan ang nagkaroon ng pagkakataong maabot ang Ascended Realm. Gayunpaman, nakuha ang talento sa pamamagitan ng bloodline ngunit maaaring hindi ito sigurado. Ang mga inapo ng mga eksperto ay malinaw na may talento ngunit hindi ito ganap. May ilang juniors ng malalaking pamilya na walang kwentang talento at mahihirapan pa silang makapasok sa Ascended Realm. Hinding-hindi nila mararating ang True Spirit Realm. Ang Ice Essence Spiritual Fluid na ito ay talagang mahiwaga. Maaari nitong payagan ang isang mortal na madaling maabot ang Ascended Realm. Wala sa 4 na dakilang pamana ang simple. Nagulat si Zhao Feng at medyo hindi nakaimik habang iniisip kung gaano karaming pagsisikap ang kanyang ginawa upang maabot ang Ascended Realm samantalang ang isang simpleng bote ng spiritual fluid sa Canopy Great Country ay maaaring magbago ng kapalaran ng isang tao. Ice Essence Spiritual Fluid, simula sa 100,000 primal crystal stones. Ang bawat bid ay dapat na mas mataas ng 1,000 kaysa sa huli. Bahagyang ngumiti ang nakadamit na nakasuot ng simpleng damit. Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, mayroon ng mga taong baliw na nagsisigawan. Magbibid ako ng 150,000. 160. 180. Sigaw ng crowd. Ang bote ng Ice Essence Spiritual Fluid na ito ay madaling umabot sa 200,000 at patuloy na tumataas. Gusto ng ilang matatanda ng mga pamilyang may hindi gaanong talento na mga inapo na baguhin nito ang kapalaran ng kanilang mga anak. Ang Ice Essence Spiritual Fluid ay sa wakas ay naibenta sa halagang 310,000 primal crystal stones,
na nagkakahalaga ng mababang tier na spiritual grade na sandata. Ang isang mababang antas ng spiritual grade na sandata ay isang bagay na maaaring humawak sa kuta para sa mas maliliit na paksayon. Para sa Rising Dragon Auction, hindi maaaring masyadong masama o maganda ang unang item, kailangan din itong magdala ng maliit na sorpresa. Ang pangalawa at pangatlong item ay pawang mga bihirang materyales at kahit na hindi sila kasing husay ng Ice Essence Spiritual Fluid, sila ay nasa pinakamataas na antas ng Mortal Grade. Hihihi, ang susunod na dalawang item ay mula sa sikat na Watermoon Pirate. Sinadya itong hilahin ng matanda na nakasuot ng simpleng damit palabas. Watermoon Pirate. Ang isa pang alon ng talakayan ay nagmula sa karamihan. Isa sa mga ito ay ang Sky Bamboo 9 Sound Chin, isang item ng entertainment na makapagpapagaling sa mga sugat ng puso sa pamamagitan ng paglalaro nito. Maaaring gamitin ng mga eksperto ng Dao of Entertainment ang chin na ito para magpadala ng kritikal na chi of sound. Noong nakaraan, ginamit ng isang entertainment master ang chin na ito upang iligtas ang kanyang paksayon at iangat ang moral ng kanyang angkan sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang mga kaaway ng hindi nakikita, na iniligtas ang angkan mula sa pagkawasak. Ang simpleng nakadamit na matanda ay nagbubuod ng kasaysayan at alamat ng item. Halos matigilan si Zhao Feng nang marinig niya ito dahil ang chin na ito ay ibinigay niya sa Rising Dragon Auction. Noon, tinansya ni Hiyun Master ang halaga nito na malapit sa isang spiritual grade weapon. Hindi nila namalayan na malalaman pa ng Rising Dragon Auction ang kasaysayan nito. Kasabay nito, sa isang esteemed guest stand, Sky Bamboo 9 Sound Chin. Hindi ba ito ang ating mahalagang chin ng ating chin sword sect? Ang chin na ito ay walang kahihiyang ninakaw ng pirata ng Watermoon. Hindi ko akalain na ang Sky Bamboo 9 Sound Chin ay lalabas sa isang auction. Dapat nating bawiin ito. Ang Chin Sword Sect ay isa sa tatlong malalaking sekta ng Canopy Great Country. Ang panimulang presyo ng Sky Bamboo 9 Sound Chin ay 140,000, bawat bid ay dapat na 2,000 mas mataas. Inihayag ng nakatatandang nakadamit na simple. Tahimik na iniisip ni Zhao Feng kung gaano kataas ang matatanggap niya para sa item na ito. King of Gods, Kabanata 303. Auction, ikalawa. 160,000. 170,000. 200,000. Walang tigil na sigaw ang umalangaw-ngaw sa loob ng auction. Ang Sky Bamboo 9 Sound Chin ay isang mahalagang bagay na nagmula sa Chin Sword Palace at hindi lamang ito isang sagradong bagay para sa mga nagsanay sa Dao of Entertainment, mahalaga din ito bilang isang collectible. Nang makitang ang presyo ay madaling lumampas sa 200,000, sumili ang ngiti sa mukha ni Zhao Feng. 300,000. Isang malamig na boses ng babae ang tumunog mula sa isang esteemed guest stand at tumaas ang presyo ng 100,000 primal na kristal na bato. Natahimik ang mga tao at maraming tao ang napatingin sa kinatatayuan. Ang mga tao sa stand na iyon ay dapat na mga tao mula sa palasyo ng Chin Sword. Ang Sky Bamboo 9 Sound Chin ay nagmula doon. Ang ilan sa mga kakumpetensya ay nag-isip tungkol dito at karamihan sa kanila ay nagpasya na sumuko. Ang Chin Sword Palace ay kapareho ng Iron Blood Religion. Isa ito sa tatlong pangunahing sekta at lubhang sikat. Karamihan sa mga tao ay hindi nais na masaktan ang isang halimaw tulad ng Chin Sword Palace at ang kanilang kayamanan ay hindi rin may kukumpara dito. 310,000. 320,000. Gayunpaman, mayroon pa ring bilang ng mga tao na nag-cultivate sa Dao of Entertainment at ang kanilang cultivation ay umabot sa True Mystic rank. Mayroon din silang suporta ng isang malakas na puwersa na hindi natatakot sa palasyo ng Chin Sword. 400,000. Ang mga tao mula sa Chin Sword Palace ay muling nagdagdag ng 100,000 na naging dahilan upang muling tumahimik ang auction. Gaano man kabobo ang mga taong ito, napagtanto nila na ang palasyo ng Chin Sword ay determinadong bilhin ang item na ito. Karamihan sa mga kakumpetensya ay nagsimulang mag-alinlangan. 400,000 mababang grado na primal na kristal na mga bato ay kapareho ng 40 milyong substandard na primal na kristal na mga bato at ang pinakamataas na halaga ng chin na ito. Kung magdadagdag pa sila, hindi sulit. 410,000.
Isang mapanuksong boses ang tumunog mula sa fifth esteemed guest stand na naging dahilan ng paglingon ng lahat. Sino ang mga ngahas na saktan ang Chin Sword Palace sa publiko? Gayunpaman, ang fifth esteemed guest stand ay nasa tabi ng palasyo ng Chin Sword, na sumisimbolo na ang posisyon nito ay pareho sa kanila. Ito ang mga tao mula sa Wind Cloud Sect. Hindi nakakagulat na naglakasloob silang saktan ang palasyo ng Chin Sword. Ang Wind Cloud Sect ay isa rin sa tatlong pangunahing sekta. Naintindihan ng lahat. Ang Wind Cloud Sect ay isa sa mga pangunahing tatlong sekta at tila, ang kanilang relasyon ay hindi masyadong maayos sa Chin Sword Palace. Ang Chin Sword Palace ay mas malapit sa mga Imperial samantalang ang Wind Cloud Sect ay mas malapit sa Iron Blood Religion. 450,000. Ang boses mula sa palasyo ng Chin Sword ay may tono ng pagkairita. 460,000. Ang boses mula sa Wind Cloud Sect ay may masayang tono. 560,000. Ang Chin Sword Palace ay nagdagdag ng 100,000 na nagpapakita ng kanilang kayamanan. Sa parehong oras, sa isang tiyak na esteemed guest stand. Kung ang Wind Cloud Sect ay magtataas ng presyo, ano ang magagawa nila dito? Malamig na kumikislap ang mga mata ng isang dilag na nakasuot ng gown. Tama si Goddess Chin. Ang Sky Bamboo 9 Sound Chin ay nakolekta lamang sa mga kamay ng isang taong walang alam sa entertainment. Napangiti ng mahina ang isang true mystic rank expert sa malapit. Sa pagkakataong ito, ang Wind Cloud Sect ay hindi nagtaas ng presyo. Parang gusto lang nilang makipaglaro sa Chin Sword Palace at huwag masyadong lumampas. Ang Sky Bamboo 9 Sound Chin ay naibenta sa halagang 560,000. Nagpakita si Zhao Feng ng isang nasisiyahang ngiti. Sa ilalim ng normal na mga sitwasyon, ang presyo ng Sky Bamboo 9 Sound Chin ay 400,000. Ang paglampas sa 500,000 ay bahagyang pinalaki. Hihihi, narito ang isa pang mahalagang bagay mula sa pirata ng Watermon. Ang Jade Spiral Mystic Phoenix Crown. Ngumiti ang nakadamit na nakasuot ng simpleng damit at itinaas ang kamay. Ang kagandahan ng true human rank sa tabi niya ay nagpakita ng crown na gawa sa jade at ginto. Ito ay matikas, marangal at naglalaman din ng hindi maipaliwanag na kamahalan dito. Jade Spiral Mystic Phoenix Crown. Hindi ba ito ang Phoenix Crown of the Imperials? Tila, ito ang minanang bagay ng bawat reyna. Nagkagulo na naman ang auction. Ang Phoenix Crown ay isinuot lamang ng reyna. Ang Jade Spiral Mystic Phoenix Crown na ito ay isang item ng Imperial, at bagamat ang halaga nito ay hindi kahit na nagkakahalaga ng higit sa isang spiritual grade item, ang kasaysayan nito ay hindi simple. Ang third esteemed guest stand. Nakakatawa. Sino ang nangahas na ibenta sa publiko ang minanang korona ng mga Imperial? Empress, itong general dito ay nagmumungkahi na alamin kung sino ang nagbebenta ng korona. Baka masundan natin ang kanilang landas pagkatapos at hanapin ang lokasyon ng Watermon Treasury. Mayroong 100 tao sa third stand at halos bawat isa sa kanila ay nakarating na sa True Spirit Realm. Ang pinakamalakas na aura ay umabot pa sa kalahating antas na mas mataas kaysa sa True Lord rank. Hindi kasing simple ng iniisip mo. Ang background ng Rising Dragon Auction ay mas nakakatakot kaysa sa iyong inaakala. Kahit sa tuktok ng Canopy Great Country, hindi sila nang ahas na hawakan sila. Isang matandang boses ang tumunog. Totoo ang sinabi ni Grand Elder. Ang pinakamahalagang misyon ay bilhin ang Jade Spiral Mystic Phoenix Crown o kung hindi ay madungisan nito ang pangalan ng mga Imperial. Hindi nagtagal ay napagkasundoan ng third stand. Kasabay nito, sa 50th stand. Heiyun Master, sigurado ka bang walang magiging problema sa pagbebenta ng mga minanang bagay mula sa Imperial? Tanong ni Zhao Feng. Huwag kang mag-alala, hindi simple ang background ng Rising Dragon Auction. Isinasantabi ang Canopy Great Countries Imperials, kahit ang 10 Great Factions ay hindi nang ahas na hawakan sila ng madali. Tumawa si Heiyun Master. Ang panimulang presyo ng Jade Spiral Mystic Phoenix Crown ay 200,000. Bawat bid ay dapat na mas mataas sa 5,000. Inihayag ng nakatatandang nakadamit na simple. 300,000. Nang matapos siyang magsalita, isang tao mula sa Imperial ang nagsimulang magbid at nagdagdag ng 100,000. Natahimik ang auction.
Ang mga imperial ay, pagkatapos ng lahat, ang mga pinuno ng Canopy Great Country sa pangalan at pagkatapos na masangkot si Empress Qin sa politika, ang puwersa nito ay mas malakas kaysa sa mga normal na sekta. Sa puntong ito ng oras, walang maglakas loob na magbid. Hindi maiwasan ni Zhao Feng na makaramdam ng pagkadismaya dahil umaasa siyang mabebenta ang korona sa magandang presyo. Gayunpaman, mula sa kasalukuyang sitwasyon, tila walang nang-ahas na saktan ang mga imperial sa publiko. Maaaring ang kapangyarihan ng mga imperial ay umabot na sa antas kung saan maaari nilang utusan ang siyam na panig at mamuno sa pinakamataas. 310,000. Isang mahinang boses ang nanggaling sa fourth stand. Nagsimulang mag-usap ang mga tao dahil ang stand na ito ay kabilang sa Iron Blood Religion. Sa Canopy Great Country, hindi lihim ang labanan sa pagitan ng Iron Blood Religion at ng Imperial. 500,000. Agad na tinaasan ng Imperial ang bid ng humigit kumulang 200,000 at hindi napigilan ng mga manunood na maging nasa sabik. Ang 8 pangunahing puwersa ng Canopy Great Country ay halos hatiin ang bansa sa 8 at namuno sa pinakamataas. Bagamat malaki ang labanan sa pagitan ng Iron Blood Religion at Imperial, may ilan pa ring hindi kasing lakas na puwersa na neutral at handang makita ang sitwasyong ito. 510,000. Isang walang emosyong boses ang tumunog mula sa Iron Blood Religion. Naramdaman ni Zhao Feng na parang pamilyar ang boses na ito, parang ito ang kulay ng buhok na dugo na Timo. Ito ang Deputy Patriarch mula sa Iron Blood Religion. Ang ilan sa mga eksperto sa True Spirit Realm ay nagkaroon ng ilang pakikipag-ugnayan kay Deputy Patriarch Timo. 710,000. Ang mga Imperial ay napakayaman at agad na nagdagdag ng isa pang 200,000. 720,000. Casual ang boses ni Deputy Patriarch Timo. 800,000. 810,000. Kahit gaano pa karami ang idinagdag ng mga Imperial, ang Iron Blood Religion ay palaging magdaragdag ng dagdag na 10,000. Naabot na ng 800,000 ang halaga ng isang magandang kalidad na low-tier spiritual grade na almas. Kapag ang sandata ay umabot na sa mid-tier spiritual grade, napakabihirang na nila. Sa Canopy Great Country, wala kahit na maraming high-tier spiritual grade item. Sa third stand, ang mga eksperto mula sa Imperial ay nagpupumilit na pigilan ang kanilang sarili. Grand Elder, Empress, ang Timo na iyon ay napakawalandiya at determinadong sirain tayo. Bakit hindi gawin ang ating mga galaw ngayon at bawasan ang kanyang pagkatakot? Pinigilan ng isang True Lord rank at ilang True Mystic rank expert ang kanilang galit. Huwag kang padalos-dalos, ang lakas ni Timo ay maihahambing sa isang kalahating hakbang na Origin Core Realm expert at pagkatapos na pinuhin ang Will of Light and Darkness, para itong magdagdag ng mga pakpak sa isang tigre. Kahit na ang mga normal na True Lord rank expert ay nahaharap sa posibilidad na mamatay kapag kaharap siya. Higit pa rito, ito ang teritoryo ng Rising Dragon Auction. Isang matandang boses ang tumunog na nagpatatag sa mga tao. 1,200,000. 1,210,000. 2,000,000. Ang huling presyo sa wakas ay umabot sa isang kamangha-manghang antas at lumikha ng isang alon sa auction. Halos 2,000,000 ang halaga ng isang mid-tier na spiritual grade na sandata at ang Jade Spiral Mystic Phoenix Crown mismo ay nagkakahalaga lamang ng 10,000 primal crystal na mga bato at mahalaga lamang dahil sa kanyang kasaysayan. Hindi ba puro korona lang? Ibibigay ko sa iyo. Huminto sa pagbid ang Iron Blood Religion. Kakasimula pa lang ng auction at lahat ngayon ay umpisa pa lang. Kung payag ang dalawang panig, madali nilang maaabot ang 10 milyong primal crystal na bato. Nang makitang tumigil si Timo, nagpakawala ng hininga ang mga Imperial. 2 milyong primal na kristal na bato ang sulit. Hahaha, 2 milyong primal crystal na bato. Hindi napigilan ni Zhao Feng ang mapaungol sa tawa. Ang Jade Spiral Mystic Phoenix Crown ay walang gamit para sa kanya. Noong una ay inakala niya na ang korona ay ibebenta ng 200,000 ngunit hindi niya inaasahan na aabot ito sa ganoong presyo. Ang auction ay naging mas maapoy dahil ang susunod na ilang mga item ay umabot sa 100,000 o kahit milyon-milyon. Lahat ng tao rito ay mga kagalang-galang na panauhin na may katayuan at kaalaman.
Dapat mong malaman na sa kasalukuyang mga mapagkukunan, pagpapanday, at array ng Azure Flower Continent, ang ilang mga armas at item ay mahirap gawin. Sa makatuwid, ang karamihan sa mga sandata ng mid-tier spiritual grade at mas mataas ay hindi talaga ginawa ng Azure Flower Continent. Nakangiti ang nakadamit na simpleng nakadamit habang nagpapaliwanag. Nang marinig ito, nagkontrata ang mga mag-aaral ni Zhao Fang. Kung hindi ito nanggaling sa Azure Flower Continent, saan ito nanggaling? Ang apat na dakilang mana ay talagang pasukan lamang sa kontinenteng ito. The Heaven's Legacy Inheritance, Seven Sword Inheritance, pati na rin ang iba ay talagang matatagpuan sa loob ng mga sukat sa outer space. Maliit na bahagi lang ng mga tao dito ang nagulat. Karamihan sa mga taong nakapasok sa Rising Dragon Auction ay nasa mataas na lugar sa bansa at may kaalaman. Ang mga mahalagang bagay mula sa apat na dakilang mana ay palaging lumalabas sa auction na ito. Dati, ito ay ang Ice Essence Spiritual Fluid na bumubuo sa Mystic Ice Inheritance. Sa pagkakataong ito ay magiging sandata mula sa Scarlet Moon Inheritance na nasa ikatlong pwesto. Pagkatapos magsalita, marahang iwinagayway ng simpleng nakadamit na elder ang kanyang kamay at ibinunyag ng True Human Rank Beauty ang item. Ito ay malaking pagbabago ang ekspresyon ni Zhao Feng nang makita niya ang item na ito. King of Gods, Kabanata 304. Auction, ikatlo. Sa pinggan ay isang mahabang dugo na tibak na may mga sinaunang, condensed na mga ukit dito. Parang nagkalat ang dugo dito. Nang masilayan ito ng mga eksperto sa True Human Rank, nanginginig ang kanilang mga puso mula sa walang hangganang aura ng dugo. Anong nakakatakot na aura? Ang spiritual sense ng mga eksperto sa True Human Rank ay hindi man lang ng ahas na lumapit ng husto. Mula sa aura nito, tila malapit lang ang espadang ito sa high-tier spiritual grade. Ito ang sikat na Blood Moon Devouring Spirit Sword mula noong namuno ang Scarlet Moon Religion. Bagamat ang grado nito ay hindi eksaktong umabot sa high-tier na spiritual na grado, maaari nitong nakawin ang dugo ng mga buhay na nilalang upang mapunan muli ang asensya ng dugo ng may-ari nito. Kapag ang dami at kalidad ng mga buhay na nilalang na pinatay ay umabot na sa isang tiyak na antas, ang kapangyarihan mula sa espada ay maihahambing sa mataas na antas ng espiritual na grado. Paliwanag ng matanda na nakasuot ng simpleng damit. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa Blood Moon Devouring Spirit Sword ng may pagnanasa. Masasabing perpektong nilikha ito. Pinatataas nito ang lakas ng gumagamit sa mga kakayahan nitong vampira. Sa madaling sabi, maliit lang ang gastos nito habang may lakas ng isang high-tier na armas. Nang may hayag ang kasaysayan ng espadang ito, muling naging maapoy ang auction. Kahit ang mga nasa True Lord rank ay hindi napigilan ang kanilang pananabik. Anong kalokohan? Nang makuha ko ang espadang ito, siguradong nabali ito at nasa low tier lang. Kailan ito naging kumpleto? Natigilan si Zhao Fang. Tama, itong Blood Moon Devouring Spirit Sword ay ang nakuha niya mula sa Blood Corpse Protector na ibinigay niya sa clan para sa ilang mga reward. Kung bakit at paano narito ang Blood Moon Devouring Spirit Sword, walang ideya si Zhao Fang. Ang pinakasimpleng solusyon ay natagpuan nila ang kabilang bahagi ng espada at isang master ng panday ang tumulong sa pag-aayos nito. Blood Moon Devouring Spirit Sword. Bakit ito nakarating dito? Ano ang nangyari sa Broken Moon Clan at sa 13 bansa? Hindi maiwasan ni Zhao Fang na mag-alala. Nagkaroon siya ng isang tiyak na pagmamahal sa Broken Moon Clan na nasa loob ng kanyang sariling bansa. Simulang presyo ng Blood Moon Devouring Spirit Sword 6 na milyon. Ang bawat pagtaas ay dapat tumaas ng hindi bababa sa kalahating milyon. Anunsyo ng matanda na nakasuot ng simpleng damit. Ang 6 na milyong panimulang presyo ay ang pinakamataas na panimulang presyo sa ngayon. Dapat malaman na ang normal na mid-tier spiritual grade item ay 3 hanggang 4 na milyon lamang. Gayunpaman, ang Blood Moon Devouring Spirit Sword ay gumugol lamang ng enerhiya na katumbas ng isang mid-tier na item ngunit nakapagpalabas ng lakas na katulad ng mga high-tier na item kaya hindi ito masusukat sa normal na paraan. Ang Blood Moon Devouring Spirit Sword na ito ay maihahambing sa iyong 3-flowered Treasured Lotus at nagkakahalaga ng humigit kumulang 10 hanggang 20 milyong Primal Crystal na bato. Natatawang sabi ni Heian Master.
Si Zhao Feng ay tumango at naghintay upang makita kung magkano ang makukuha ng Blood Moon Devouring Spirit Sword dahil ang halaga nito ay katumbas ng kanyang 3-flowered Treasured Lotus. 8 milyon. 8.5 milyon. 10 milyon. Ang sandata na ito ay agad na binili ng maraming eksperto. Ang Iron Blood Religion, Wind Cloud Sect, 4 major families, at maging ang mga Imperial ay lumahok sa auction. Ang presyo ng Blood Moon Devouring Spirit Sword ay agad na umabot sa 10 milyon. Sa presyong ito, maaari nang bumili ng 2 mid-tier na armas. Normal low-tier spiritual grade item ay nagkakahalaga ng 10,000. Tanging ang pinakamahusay ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang presyo ng mga item sa mid-tier na spiritual grade ay dadami sa 10 at ang mga item na high-tier na spiritual grade ay dadami ng isa pang 10. Ang mga item ng high-tier spiritual grade ay napakabihirang sa buong Northern Continent. Sa Watermoon 4 Treasures, ang Watermoon God Peach Fan ay malapit sa halaga ng isang high-tier samantalang ang 3-flowered Treasured Lotus ay mayroon lamang halaga ng isang normal na high-tier na spiritual grade item. Ang Blood Moon Devouring Spirit Sword ay hindi pa umabot sa high-tier spiritual grade, ngunit madali itong nakalusot sa 10 milyong hadlang. 16 na milyon. 17 milyon. 20 milyon. Matapos maabot ang 20 milyon, ang karamihan sa mga kakompetensya ay sumuko. Ang ikatlong stand na pag-aari ng mga Imperial. Oo, ito ay isang mid-tier na armas kung tutuusin at maaari lamang mapataas ang kapangyarihan nito ng husto sa maikling panahon sa pamamagitan ng pagpatay. Ang sandata na ito ay kapaki-pakinabang lamang para sa mga sinanay sa landas ng mga demonyo at pagpatay. Mag-iipon tayo ng pera at bibili tayo ng Demon Slaughterer Blade sa hinaharap. Tama, ang Demon Slaughterer Blade ay nasa mataas na baitang at ang kapangyarihan nito ay top class habang kinokontra rin ang mga sinanay sa landas ng Demons and Ghosts. Napakaangkop nito para sa bloodline ng mga Imperial. Ang mga tao mula sa Imperial ay sumuko sa Blood Moon Devouring Spirit Sword. Sa wakas, ang Blood Moon Devouring Spirit Sword ay sa wakas ay binili ng Iron Blood Religion sa halagang 22 milyon. Hindi ko akalain na ang dating kalahating basag na espada ay ibebenta sa ganoong kataas na presyo pagkatapos ma-reforged. Hindi napigilan ni Zhao Feng ang buntong hininga. Gayunpaman, hindi bihira na makita ang presyo ng mga item na tumaas ng 10 beses pagkatapos umakyat ng isang tier. Hindi niya maiwasang isipin ang kanyang 5 Elemental Piercing Crystal. Ang 5 Elemental Piercing Crystal ay isang natatanging material na maaaring magtaas ng isang low-tier na spiritual grade na item ng kalahating tier at kung ito ay ginamit kasabay ng ilang iba pang mga materyales, maaari itong tumaas sa ranggo ng isang item ng isang buong antas. 5 Elemental Primal Crystal. Maaari nitong palakihin ang halos lahat ng lakas ng armas at kapag ginamit kasama ng 5 Elemental Piercing Crystal, maaari nitong itaas ang isang item ng low tier ng isang buong antas. Sabi ng matanda na nakasuot ng simpleng damit. 5 Elemental Primal Crystal. Nagliwanag ang mga mata ni Zhao Feng. Ito na ang hinihintay niya. Ang 5 Elemental Piercing Crystal ay tumaas ang sharpness, formation, at hardness samantalang ang 5 Elemental Primal Crystal ay nagpapataas ng pagkasira at pinsala. Ang dami ng 5 Elemental Primal Crystal ay mababa sa bilang at karamihan sa kanila ay nasa low tier, ngunit nagagawa pa rin nilang dagdagan ang lakas ng karamihan sa mga armas. Mayroong mataas na demand para sa kanila, ngunit mababa lamang ang supply. Dagdag pa ng matanda na nakasuot ng simpleng damit. Mula sa kanyang mga salita, makikita ng isa na ang 5 Elemental Primal Crystal at ang 5 Elemental Piercing Crystal ay bihira. Isinasantabi ang dalawa, mahirap lang makakuha ng isa. Ang panimulang presyo ng 5 Elemental Primal Crystal ay 800,000. Ang bawat pagtaas ay dapat na hindi bababa sa 50,000. Dagdag pa ng matanda na nakasuot ng simpleng damit. Ang panimulang presyo na 800,000 ay hindi mataas para sa isang item na maaaring tumaas ng isang low-tier spiritual grade item ng kalahating tier. 900,000. 1,000,000. Mayroong malaking bilang ng mga kakompetensya, karamihan sa kanila ay nasa True Human at True Mystic rank. Sa mga dakilang puwersa, lumahok din ang isa sa 4 na pangunahing pamilya,
ang pamilyang B at ang Iron Blood Religion. Matapos umabot sa 2 milyon ang presyo, sumuko na ang pamilya B. Pagkatapos ng lahat, ang isang mid-tier na spiritual grade na sandata ay nagkakahalaga lamang ng ilang milyon. 2,300,000. Sinubukan ni Zhao Fang. Ang pangunahing katunggali ngayon ay ang Iron Blood Religion. Napatingin ang ilang tao sa 50th stand. Ang lahat ng iba pang stand ay lumahok sa bidding sa nakalipas na ilang mga item, ngunit ang 50th stand lamang ang tahimik at tila walang laman. Sino itong baliw na ito na maglakas loob na lumaban sa Iron Blood Religion? Maraming tao ang tumawa, ngunit ang kakaiba ay pagkatapos magbid ni Zhao Fang, sumuko ang Iron Blood Religion. Bahagyang kakaiba ang pakiramdam ng nakadamit na nakasuot ng simpleng damit nang ipahayag niya ang nanalo sa 5 Elemental Primal Crystal. Hihihi, brat, nandito ka rin. Isang boses ang biglang lumitaw sa isipan ni Zhao Fang na naging dahilan para tumalon si Zhao Fang sa takot. Ikaw pala, Lord Timo. Napabuntong hininga si Zhao Fang nang makilala niya ang may-ari ng boses. Hindi niya akalain na ang mga pandaman ni Timo ay magiging napakalakas para makadaan sa mga protective array ng esteemed guest stands. Ang fourth stand. Isang lalaking kulay dugo ang buhok na nakaupo ng tuwid na nakangiti. Deputy Patriarch, mukhang binibigyan mo ng malaking kahalagahan itong Zhao Fang. Ang matanda sa tabi niya ay ang tagapagtanggol na nagbigay ng balita kay Zhao Fang noon. Ang kanyang bloodline ng mata ay lubhang kakaiba at puno ng potensyal. Higit sa lahat, tinulungan niya ako dati. Bahagyang ngumiti ang lalaking kulay dugo ang buhok. Bumagsak ang mga tingin ng mga tao nang makita nilang ang ika-50 na stand ay madaling matagumpay na nagbid laban sa Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion. Hindi nagtagal ay natanggap ni Zhao Fang ang 5 Elemental Primal Crystal at naisip sa kanyang puso. Gamit ang 5 Elemental Piercing Crystal at ang 5 Elemental Primal Crystal, maaari ko na ngayong isaalang-alang kung aling mga item ang i-upgrade. Nagpatuloy ang auction at ang mga item ay medyo mababa o mas mahusay ang kalidad. Sa panahong ito, bumili si Heion Master ng ilang mga script ng mga sinaunang mana o mga antik. Ang tanging nakapagpalungkot kay Zhao Fang ay ang kanyang God's Spiritual Eye ay hindi nakakita ng anumang butes na maaari niyang samantalahin. Ang Treasurer Inspectors ay pawang mga bihasa at hindi nagkamali sa pagbebenta ng mga pambihirang bagay sa murang halaga. Higit pa rito, ang mga mabababang item ay hindi man lang may auction dito. Susunod ay mayroon kaming isang bihirang bagay na pinangalan ng Fortellang Ancient Coin na nagmula sa Heaven's Legacy Inheritance. Itinaas ng simpleng nakadamit na elder ang kanyang kamay at ang kagandahan ng true human rank sa tabi niya ay nagpakita ng isang sirasirang lumang barya. Meow meow. Ang maliit na magnanakaw na pusa sa spiritual pet bag ay agad na nagsimulang gumalaw at tumalon palabas ng bag, ngunit walang ekspresyon itong ibinalik ni Zhao Fang. Pagkatapos ng ilang talakayan, pumayag si Zhao Fang na gawin ang kanyang makakaya para bilhin ang baryang ito hanggat ang presyo ay hindi lalampas sa 1 milyong primal crystal na bato. Walang humpay na tumango ang munting pas ang magnanakaw. Sa ilalim ng normal na mga sitwasyon, ang Fortellang Ancient Coin ay hindi mapupunta sa mataas na presyo dahil hindi gaanong gumagamit nito. Ang panimulang presyo ng Fortellang Ancient Coin ay 400,000. Ang bawat bid ay dapat na hindi bababa sa 30,000 na mas mataas kaysa sa huli. Ipinahayag ng nakatatandang nakadamit na simple. 450,000. 480,000. Hindi gaanong binibigyang pansin ng maraming tao ang baryang ito. Sa wakas, tanging ang pamilyang Tian, mga imperial at isang elder ang lumahok. 800,000. Agad na itinaas ni Zhao Fang ang presyo sa 800,000. Ang auction ay huminto sandali bago sumuko ang pamilya Tian. Tumingin ang matanda sa 50th stand bago bumantong hininga. Ngayon si Zhao Fang at ang imperial na lang ang natitira. Empress, narinig ko na naiintindihan mo rin ang Tao of Life. Parang totoo naman kung ganoon. Isang figure ng true mystic rank ang ngumiti ng mahina. Ang Fortellang Ancient Coin na ito ay nagmula sa Heaven's Legacy Inheritance at hindi gaanong mga barya ang umiiral. Ito ay may mataas na kolektibong halaga. Tungkol naman sa Tao ng buhay, kaunti lang ang alam ko tungkol dito.
Isang kaakit-akit na boses na puno ng pang-akit ang narinig. 1,000,000. Ang boses na ito ay parang mainit na agos ng tubig na nagpapalambot sa puso ng karamihan. Sa sandaling iyon, tumahimik ang buong auction. Maraming tao ang nabighani dahil sa boses at natutulala lang dito. Qin. Empress Qin. Huminga ng malalim ang mga eksperto sa True Spirit Realm.